Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aming nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at ibigay ang landas na pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Beerseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na muli rito. Nasa piling mo si Jose
pag ikaw ay namatay. Mula sa Beerseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at ang mga manugang ay sinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Gosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain, pagkat yaong bayang wasto ang gagawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat ang poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon isusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-iingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari na magpapatotoo sa iyong harapan nila at ng mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob ko sa inyo. Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapagkanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipagpapatay. Kapapuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang nananatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo na hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga na po ating mga kapanalig. At tayo po ngayon ay nagkakasama-sama sa Santa Misang ito bilang paggunita rin sa kapistahan o dakilang pag-alala kay San Benito o Saint Benedict, tagapagtatakbo ng Benedictine Order. Mula po siya sa isang mayamang pamilya na hindi natakot iwan ang buhay ng karangyaan para maglingkod sa Diyos. Una po bilang isang ermitanyo, siya nga po ay namuhay sa pananampalataya, dasal at tangi lamang umasa sa Diyos. Siya po ay nagkulong sa kuweba sa Subiaco. Nung ako po'y nag-aral sa Roma ay pinalad po akong makaikot sa lugar kung saan ito. Yung sinasabi pong kuweba kung saan siya ay nagtagal ng mahabang panahon. Na pinuno po niya ang kanyang buhay ng dasal. Hindi lang po para sa kanyang sarili pero para sa mga tao. Matapos po noon, siya po ay nagtatag ng iba't iba pang monasteryo na umabot po ng ilan, hindi lang po sa Italia. Ang model po niya noon ay at least may 12 monk sa isang monasteryo at pamumunuan ng isang abot. At ito na nga po ang naging rule of life ng iba pang nag-usbungang monasteryo ng kanyang panahon. At ang sinunod na po ay ang kanyang rule of life. Dahil tunay nga po ang kanyang kabanalan, kumalat po ang kanyang kwento sa buong Italia at sa ibang bahagi ng mundo. At kaya nga po, nang sumunod na panahon ay nagtatag na siya ng isang samahan, isang order, ito po ang Benedictine Order. At lumaganap na po sila sa buong mundo. Sa atin pong pagbasa ngayon ay tinuturo din po mismo ni Kristo ang katapangan. Sinasabi po sa atin ni Jesus na huwag matakot sa sinuman. At ang ating magiging takot ay kung tayo ay makapagsasalita o susulat tungkol sa Kanya at para sa Kanya. Kung haya natin ang takot sa ating mga puso ay tiyak na mapaparalisa tayo. At gayon paman, bakit tayo matatakot kung tayo ay may pananampalataya at tunay na paniniwala kay Jesus? Mga kapanalig, sasabihin niyo, Father, madali lang yan sabihin pero napakahirap gawin. Kaya ba ng pananampalataya kung ito ang nangyayaring paghihirap ng aking pamilya, ang gutom, ang kasalanan ng aking kinasasangkutan? Paano ba maging matapang at paano maglilingkod sa Diyos? At bakit daw po tayo matatakot kung ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng kapanatagan? Na siya ring maghahanda sa atin dahil sa mismong araw, nakakailangan natin ng tagapagtanggol, ipagtatanggol niya tayo, bibigyan na tayo ng karunungan at kagalingan. Kaya ating ibabahagi anumang nalalaman natin tungkol sa Kanya. At ibabahagi ito ng may pagpapakumbaba. Hindi po hinayaan ng mga apostol na sila ay mapuno ng takot dahil alam nila na wala man si Jesus sa kanilang tabi sa pisikal na pamamaraan, siya ay naman ay tunay na nasa kanila at hindi sila iniiwan. Laging naroroon, kagaya ng mga sakramento, si Jesus na buhay. Sa mga salita nito, pinagsigla ni Jesus ang mga disipulo na noong panahon na yun ay binabagabag ng takot dahil alam nilang sila ay uusigin at maaaring mapabayaan nilang kanilang misyon. Noong mga panahon po na ating mga apostol ay ang kinatatakot nila ay yung pag-uusig dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kay Jesucristo, sa imperyo po ng Roma, ang pagpapahayag ng pananampalataya ay katumbas ng pagpapatay sa iyo. Kaparehong araw din po ng mga panahong iyon na ang mga unang martir ng Roma ay pinapatay ng sabay-sabay, kung saan sila po ay dinamitan ng balat ng hayop, pinatakas po sa parke at doon ay para mga hayop na pinaguhuli ng mga mangangaso
na parang isang paligsahan hanggang silang lahat ay mapatay. Ang isang tanging dahilan lamang dahil sila ay naniniwala kay Kristo. Kaya sinuswerte tayo mga kapanalig sa panahon natin ngayon na maaari tayong makapagpahayag ng lantaran na si Kristo Jesus ang ating tagapagligtas. Ngayon, tuloy pa rin naman po ang persecution, pero hindi na maaari kagaya dati tayo ay sasaktan sa katawan, pero maaaring masira ang ating buong kaluluwa. Ang mas dapat daw po natin ikatakot ay yung mga bagay at pagkakataon o tao na nagdadala sa atin sa kapahamakan at kasalanan. Yun po ang dapat nating katakutan na maaaring dalhin tayo dire-diretso sa impyerno. Ito po yung mga sumisira ng pamilya, kagaya po ng pakikiapid. O yung mga sumisira ng katapatan ninyo sa inyong sarili at sa isa't isa. Nagbibigay po ng takot at nagbibigay ng mga pagkakataong mag-isip ng masama sa ibang tao, yung nakakasira ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Yung maaaring sirain ng paggalang sa dignidad ng buhay ng tao. Napakarami pa pong dapat na ikatakot. Hindi lamang yung alam natin. At ang mga pag-uusig pong ito na dapat natin ikatakot ay hindi na po sasaktan ng ating katawan, pero sasaktan po ang ating kaluluwa at isipan. Saan po ba ito nagaganap? Isang maaari po nating tingnan halimbawa ay yung nangyayari sa mass media ngayon, sa ating social communication. Ano po ito? Yung mga cancel culture na kanilang pinahahayag. Yun pong sarcasm o yung pong ginagawang kakatawa-tawa ang ibang tao, lalo na yung may mga kapansanan, na sinisira na po nila ano ba yung banal at hindi. Pati po mga relihiyon ay pinaglalaruan. Ito po ay maaaring nasa musika, maaari pong nasa pelikula, maaari pong nasa online shows na inyong pinapanood o maaaring nababasa. Ito po ang mas dapat nating katakutan kaysa yung nagbibigay lamang ng sakit sa ating katawan. Tayo po ay babad araw-araw sa ating mga pinapanood online at mga pinakikinggan. Ano po ang ating ginagawang tulong sa ibang tao para malaman kung ano ang fake news, kung ano ang katotohanan, lalo na po sa panahon ng AI, nalantaran na po ang deep fake. Ginagaya ang mukha, ginagaya ang boses. Gayon din po pinaglalaruan ang pakiramdam ng mga tao. Ito po ay mga patibong na maaaring maghulog sa atin, dire-diretso po, hindi man po sa kamatayan, pero sa impyerno. Pero alam po natin na ang problemang ito ay maaaring artificial lamang at alalahanin lang naman natin kung ano ang totoo. Saan galing ang impormasyon, sino ang nagpapakalap nito. Kaya tayo nga po ay pinaalalahanan ng Diyos na may pag-asa pa rin sa ganitong klase ng mundo, na hindi po tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Nasa likod po at kabila ng kasinungalingan, kasamaan, dapat pa rin po nating harapin ng lakas ng loob ang lahat dahil atin ito mapapagtagumpayan dahil kasama natin ang Diyos at kaanib tayo sa Kanya. Nawa po, tayo makahanap ng inspirasyon kay Saint Benedict na ipalaganap din ang salita ng Diyos sa araw-araw nating buhay. San Benito, ipanalangin mo po kami. Amen. Para naman po sa ating panalangin ng bayan, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi nagmamaliw. Ang ating pong tugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmulan ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami sa liwanag ng iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ngayon, ginugunita ni San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay na ipagkakaloob mo, na matularan namin ang kanyang halimbawa sa pagdulog sa iyo, upang kami pagindapating makamit ng iyong mga kaloob sa pagkakaisa sa pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon ni si San Benito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan at katapatan ay nahahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakin ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaysa ng sambayan ng mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana. Hosana, Hosana, sa
kalikasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Gawa namin iyon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Pablo, na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tagubili naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos ng buong lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo
Masama sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayon mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis. Ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsasaluhan, ang haing nagbibigay buhay, aming nihiling na maganap namin ang tinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain, sa pagmamahalan sa isa't isa, bilang magkakapatid, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santa Misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecce pandis hostium, e la premur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod ng isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig
at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at lahat ng tanging Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at ng lakas loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema, ang may mga pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong mapagpala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat Reste fides supplementum sensum defectui genitori
Benito que lauset jubilación, salus honor virtus coque, siret benedicción, procidenti, abut loque, comparsit laudatio. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo na iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.